Most common names of fallen angels. Common names. Bigay ko lang po mabilisan lang para hindi nyo ipangalan sa anak nyo. Okay? Asmodeus is one. Tingnan nyo lang. Belial is another. Mammon. Baka tinapay iniisip nyo, Beelzebul is another. Leviathan. Lucifer. And Satan. Ito po yung mga big time, Yung iba, maliliit lang yun. Yung pong unang 5, Belial, Beelzebul, Mammon, Leviathan, Asmodeus, mga pusher lang ho yan. Si Satan at Lucifer, yan yung drug lord. So yan po yung mga common names, pero marami pa pong pangalan, Marami pa. Sa totoo lang, may mga encyclopedia po ng pangalan, Okay? Naantok na kayo? Kalabitin nyo katabi nyo, Sabihin nyo, "Uy, demonyo ka." Common names of faithful angels. Kanina, kalaban. Ngayon, kakampi. May mga alam kayong pangalan ng anghel? Kilala nyo to? Sabihin nyo. Sino dito ang Michael? Mikael. Michelle. Yan. Miguel. Yan. Diyan ho galing. Sino may ganitong pangalan? Gabriel. Bishop natin. Okay? Manjo, di kilala mo si Pope Michael, di ba? Alumnus ng Equation. And, kailan ang feast day nilang tatlo? Sa linggo. Kaya lang, dahil linggo, set aside po yung kanilang feast day. Okay? Mga kapatid, alam ko, meron pa kayong mga ibang alam na pangalan. Di ba? Ano pa alam nyo? Sigaw nyo! Sino nakakilala kay Jujel? Barakiel, Shalchel, Uriel. Okay. Kala nyo, very good kayo? Well, kalimutan nyo na yung 4 pa. Inuulit ko, kalimutan nyo na yung 4 pa. Sapagkat hindi ho pinapayagan ng simbahang Katolika yung 4 pang pangalan na yon. Ito lamang po ang tinatanggap ng simbahang Katolika. Bakit? Sapagkat sila'y makikita sa banal na kasulatan. Okay? So, iwasan si Uriel, Shalchel, ano pa ba? Barakiel, Jojel, Nathaniel, bahala ka sa buhay mo. Ito lamang ang tinatanggap. Inuulit ko, ito lamang ang tinatanggap. Kaya kung may mga figurin ka ng mga iba pang pangalan, seriously, itapon mo na. Ngayon nyo lang narinig to, no? Itapon nyo na. Ito lang po ang tinatanggap. May dokumento pong simbahan tungkol dyan. Okay? So, no more other names. Only Michael, Gabriel, and Raphael. Okay. Next. What are the enemy's attack strategies? Ito, maganda to. Okay? Sabi po sa first letter of Peter, stay sober and alert. Your opponent, the devil, is prowling like a roaring lion, looking for someone to devour. Naintindihan nyo? Kaya ho, pag may nagsasabi sa akin, Father, kahit kailan hindi ako sasama sa exorcism mo. Tatanungin ko, bakit? Kasi baka lumipat sa akin. Palagi ko, fear nyo rin yun, no? Kasi baka lumipat sa akin. Ang sinasabi ko naman, and take this as a consolation, hindi ho yan lilipat sa inyo. Kasi, meron ka na. Ayan, no? May umaaligid sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Kaya, Sister Cecil, huwag ka maingit sa iba, meron ka rin. Ha? Manjo, lalo na sa ating dalawa, meron tayo, huwag ka mag-alala, mas marami sa'yo. Kung magbibilangan tayo, hindi natin alam. Pero lagi may nakaaligid lang. Okay? Ang mahalaga lang, huwag niyong papapasukin. Pero lagi may nag-aabang. Kaya huwag kang mag-inggit sa iba. Meron ka din. Okay?
O sabihin mo ngayon, "Hay, salamat, meron ako." Okay? So, ano yung attack strategy ng Diablo? First, the ordinary demonic activity. Ordinary. And I say it again, ordinary. Ito yung madalas na nangyayari. The bread and butter of the devil. Dito siya mas ginaganahan. Dito siya nagtatagumpay sa nag-iisang paraan na ito. At ano yon? Wala iba kundi temptation. Okay? Yun lang. Tukso. Kaya nga, di ba sabi, "Ay rami na winasak na tahanan." Ano kasunod? "Matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan." Tuloy nyo! Nox! Galing ah! Ang problema, hindi sinabi ni Eva yon. Yung "Otokso, layuan mo ako." Si Eva Eugenio ang nagsabi. No? Pero tindi ng tukso, no? Bakit kaya mas maraming nahuhulog dyan? Bakit kaya ito ang bread and butter ng Diablo? Alam nyo kung bakit? Ito ang dahilan. Sapagkat ang tukso ay laging papunta sa maganda, masarap, madali. Ulitin nyo nga. Maganda, masarap, madali. Pag di yan maganda, hindi yan masarap, hindi yan madali, hindi yan tukso. Gets nyo? Kaya sa totoo lang, hindi ho nakakatakot ang demonyo. Hindi. Ang tukso, hindi yan masaklap, hindi yan pangit, hindi yan mahirap. Ito'y laging patungo sa maganda, masarap, madali. Okay? Meron ba sa inyo nagsabi, "Alam mo, natutokso akong magsimba." Ano? Natutokso magsimba? Natutokso ako magbigay ng abuloy. Hindi tukso yun, mahirap yun eh. Natukso ka bang pumunta rito? Hindi ah. Kasi mahirap to. Sarap kayong humilata na lang. Friday evening, manood na lang ng Netflix, o yung iba Viva Max. Di ba, Calvin? Asa na yun? Di ba? Umulan pa. Ba't ka pupunta rito? Mas masarap na nasa bahay. Gets mo? Maganda, masarap, madali. Natatandaan niyo yung 7 diablong binigay ko? Natatandaan niyo? Okay. Kaya ho sila 7 sapagkat responsable sila sa mga uri ng kasalanang nakamamatay. Tandaan niyo yan, ha? Deadly sins. Catechist, do you know the 7 deadly sins? The capital sins? Let's begin. Beelzebul is responsible to the sin of gluttony. Di ba magandang tukso yan? Katakawan sa pagkain. Yung tipong may kakain pa, magsusubi ka na. Mga Sharon kayo. Busog na, gusto pa rin. Kumukuha ng mga hindi nila mauubos na pagkain. Gluttony yan. Alam nyo ngayon, matindi ang panawagan sa gluttony. Bakit? Lalo na, tingnan nyo yung mga anak ninyo. Mga anak ninyo, mga apo ninyo, mga kabataan. Lalo na kung meron silang smartphone. Hindi nyo ba nahalata? Yung mga bata, pag ayaw nila ng pagkain, magpipipindot lang, may delivery ng darating. That is gluttony. Kasi ayaw nila nung inihain nyo. Ayaw nila nung ulam. Turuan nyo ang mga anak ninyo na kung anong inihain ninyo, kainin nila. Pinagpaguran nyo yun eh. Diba? Sabihin mo sa anak mo, "Anak, pinagpawisan ko yan." Sasabihin ng anak mo, "Ew, may pawis." Hindi. Gluttony yun. Yung ayaw mo na nakahain, maghahanap ka ng ibang ulam. Ha? Turuan ng mga anak. Huwag silang papadaig kay Beelzebul.
Magpapasko na naman. May mga potluck tayo sa mga ministries natin, ano? Party, tama? Yung iba dyan, gluttons talaga. Bakit? Magdadala ng 2 tilapia, mag-uuwi ng 3 bangus. Get the point? Gluttony. Parang ganito sinasabi. Ito ang isang sample na matinding gluttony. Gusto ko itong pagkain na ito. Gusto ko ganito karami. Gusto ko ganito pagkakaluto. At gusto ko ngayon na. Gluttony. Kaya tinan niyo po yung smartphone ng anak ninyo. May Grab, may Panda Express. Diba? Ngayon, konting pindot lang, may Starbucks na darating. Dati, kailangan mo pong mag-agaw buhay, makatikim lang ng Royal. Diba? Ganun tayo nun. Nabutan niyo yun, yung Royco. Naku, inabutan ko yan. Kailangan po magkumbulsyon, makatikim ka lang ng Royal. Tsaka ng Skyflakes na isasawsaw mo. May sakit ako ibili ng Royal yan. Ako din may sakit na. Oh? Diba? Kaya mas maganda yung dati. Matiisin tayo eh. Next. Belial. Katamaran. Ha? Alam niyo po yung sloth. Ganito po yan. Huwag mo sabihin na dahil marami kang ginagawa, masipag ka na. Ulitin ko, huwag mong sabihin na dahil marami kang ginagawa, masipag ka na. Bakit? Kasi pwede pa rin tinatamaan ka ng sloth kahit marami kang ginagawa. Paano yun, Father? Kasi itong definition ng sloth. Doing many things except for the one thing that you have to do at that moment. Nakuha niyo yung sloth? Marami kang ginagawa maliban dun sa dapat mong gawin sa oras na yon. Alam niyo yung mga anak ninyo, busy yan. Mag-TikTok, mag-Facebook, mag-Instagram. Kayo rin, di ba? Minsan, busy-busy kayong kapapanood ng telenovela. May ginagawa ako. Ang ginagawa mo, nanonood. Pero tingnan mo, ano ba yung dapat mong gawin? Pag ginawa mo na yung dapat mong gawin sa oras na yon, then you're not being lazy. Pero ito, nananawagan sa inyo, si Belial. Mga church workers, ha? Papalit ka na lang sa serve mo. Sabihin mo, may sakit ka. Alam ko yan. No? Sabihin mo, may family reunion tayo. Ikaw naman, magte-text ka, palitan mo naman ako, sister, ang taas ng lagnat ko. Che. Okay? You get the point? Tukso na magkaroon ng katamaran. Next. Asmodeus, last. Kahalayan. Okay? Dati nasa ako sa Antipolo Cathedral. May nagpa-bless. Sabi sa akin, Father, papabless po kami. Ano yung papabless nyo? Motel po. Ha? Motel? Binabless ba ang motel? Binabless ang motel? Anong prayer doon? Lord, sana dumami po ang customer nito. Ganon? Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun eh. Pinuntahan ko na lang pero nagwisik-wisik lang ako. Buti nagsara. Sarado na. Binibigyan pa akong discount. Sabi ko naman, bibigay ko na lang ho kay Father Rock. Rock, kung nanonood ka. Okay. Pero ito po ang madalas na panunukso sa lust, si Asmodeus. Biblical po yan, si Asmodeus. Check na po. Ang antidote po niyan si Saint Raphael. Okay? Next. Envy. Leviathan. Inggit. At naniniwala po kayo na sa simbahan, sa paglilingkod, sa parokya, walang lugar ang inggit. Naniniwala kayo? Oo, tama. Alam ko na mahina sagot nyo. Kasi naiinggit din kayo. Mga haliparot kayo. Siya na naman ang pinansin ni Father. Bakit siya na naman ang naglektor sa fiesta?
mas mahaba ang airtime niya. Bakit pag online sila? Kasi nga pangit ka. Okay. Biro lang. Inggit. Alam niyo po, yung mga naiinggit, tandaan niyo po to yung mga naiinggit, ito po yung mga hindi marunong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap niya. Kaya siya naiinggit sa iba. Pansinin niyo. Look into yourselves. If you are envious of others, then maybe you lack gratitude. No? You lack gratitude in God. Baka hindi ka kasi kontento sa mga biyaya mo. Kaya sinisilip mo yung biyaya ng iba. Bakit siya meron, ako wala? Nako, isipin mo, meron ka rin na wala siya. Huwag ka mainggit. We are all equally blessed here. Amen? Are you blessed? Then there's no room for envy in your heart. If you are grateful to whatever you receive as blessing, Leviathan cannot tempt you to be envious. At isa pa, kung ikay nakakaramdam na inggit, lagi mong iisipin, ang mahalaga naman sa akin kung ano ang tingin ng Diyos sa akin. Yun naman yun eh. What they think of you doesn't matter. What matters is how God looks at you. And you have to realize you are always loved. Ano kung hindi ka mahal ng tao? Ano kung hindi siya nag-like sa post mo? Ang mahalaga, mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya kita niyo yung dalawang antidote, no? Kung ikay mapagpasalamat at alam mong mahal ka ng Diyos, hindi ka na maiinggit. And besides, yung mga naninira sa'yo, inggit lang yan. Kaya huwag ka maninira na ibang tao, halatang-halatang inggitera ka. Okay? Huwag ka mainggit. Kasi pagkatapos noon, paninirang puri na. Yan ang pinagmumulan ng bearing false witness against others. Amen? Next. Mammon. Greed. Anong kaibahan nito sa gluttony? Gluttony, pagkain. Greed, material na bagay. Okay? At ito rin ang dapat isa sa mga ituro sa mga anak at apo at kahit sa ating mga sarili. Kung pwede pang magamit, huwag mo munang palitan. Okay? Be sure that you only possess those things and that those things do not possess you. Magkaiba yun. Sapagkat kung hindi ka na makapagpatuloy sa buhay nang wala ang mga material na bagay na to, ibig sabihin, ang mga bagay na ito ang nagmamay-ari na sa'yo. And that's what Mammon wants. Tandaan nyo yun. That we are possessed by these things. Okay? Kaya minsan iniisip ko, alam nyo, nung na-assign po ako dito, hindi ko alam kung ganun pa rin, pero pusta ako, ganun pa rin. Ano yun? Na kapag nagsisimba kayo ng daily, Father, may mga daily church workers, no? Natatandaan mo mga mukha nila, no? Pag wala sila, alam mo, absent eh. Kasi mga church workers, may mga permanente na upuan yan. Araw-araw. Oh, alam ko yan. May mga permanente na upuan yan. Pag may bagong nagsimba, birthday nun. Pag mag-asawa, anniversary nun. Mamaya-maya, lalapit yun sa sacristy. Papa bless. Pero alam niyo po, kadalasan, kung titinan, papansinin niyo yung pwesto ng mga tao, wala silang pakialam kung may katabi sila o wala. Ang mahalaga, malapit sa ventilador. Di ba? Yung nahahanginan. Pag linggo, ganun din. Gusto mong mahanginan. Ano naman ang kinalaman ng greed doon? Eto, nahanginan ka, pero hulog mo sa kolekta, 20 lang. Pag nahanginan ka, dagdag mo naman. Kumukonsumo ka ng kuryente eh. Kung 20 lang ilalagay mo, hanapin mo yung magbibigay ng 100, sabihin mo, dito ka sa hangin. But that's beside the point. Greed is mammon. God is generosity. You get that?
pagbibigay. And you know, Mammon doesn't want us to know this. Alin po, Father? That as long as you are connected to God, who is nothing but giving, you can always give, and you will never run out of things. Did you get that? Ewan ko lang kung nasubukan nyo na. Na kung alam mo, konektado ka sa Diyos na walang alam kundi magbigay lamang, kaya mo rin magbigay ng magbigay at mapapansin mo kahit kailan hindi ka mauubusan. That's the spiritual physics of life, of giving. Gusto nyo try natin? Tama, nagyukuan. Baka kasi yung kolekta umikot no? Subukan nyo minsan kapag Sunday, pag naghulog kayo sa kolekta, huwag kayong titingin sa wallet nyo. Bunot lang. Sa bahay na lang kayo umiyak. Naibigay ko yung 1,000. Okay lang yun. Total, lahat naman ng bagay mawawala no? Isa lang naman ang mananatili sa huli. Ang Diyos lang no? Si Jesus lang naman ang mahalaga At anumang bagay na naipon mo, anumang bagay na nabili mo, di mo naman pwedeng ipagmalakihan sa harap ng Diyos no? Magmamalaki ka sa Diyos na panghabang buhay, pinagmamalaki mo mga bagay na mauglalaho, ay mag-isip-isip ka. Tanga ka. Kasi ano pa man ang naipon mo, nakamtan mo, dokumento, titulo, bank account mo, susi ng kotse, mawawala lahat yan. Sorry. Remember yesterday? 15 years, undoy, sa isang iglap, nawala ang maraming bagay. Kasama na si Father Undoy. Kilala niyo yun? Diba? Nakita niyo? Kaya marami ka man damit na naipon, huwag mo ipagmamalaki. Sapagkat pag ikay binurol, isang terno lang kailangan mo. Get that? Sabi ko nga rin, kahit marami kang kotse, kapag ikay hinatid sa sementeryo, isang kotse lang din maghahatid sa'yo. Hindi pa iyo. Okay? At huwag mo ipagmalaki yung mga titulo mo ng lupa. Doon din tayo magsasama-sama sa sementeryo. Maliit na lupa lang ang kailangan natin. So what's the use of being greedy? Sabi nga, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. And how is that? Whatever you have, kung halimbawa hindi mo ka na kailangan, edi bahagi mo. Na mahirap po sa atin Hindi na naman natin kailangan. Hindi na natin isusuot. Ayaw mo pang ibigay sa iba. Gusto mo lang nakikita ron. Hindi naman sa'yo kasya na. Sister, maniwala ka sa akin. Pamigay mo na. Kahit anong Zumba mo, hindi ka napapayat. Paano? Pagka Zumba, bili ng Coke. Check your closets. I'm sure you have many clothings there that you do not need anymore, but you still do not want to let go. If you want treasures in heaven, learn to give it to someone who is in need. At least may gumamit, di ba? Ewan ko, nagsisimula pa lang si Father Manjo sa pagiging pare. Ilang buwan pa lang. Ako, 23 years. Ang dami na akong parokyano nagbigay sa akin. Kahit dito noon, nagbibigay ng damit. Father, nagustuhan mo yung binigay ko? Ay, opo. Ba't di nyo po sinusuot? Ay, hindi kasya. Nasaan po? Binigay ko po sa iba. Magtatampo. Ba't ko raw binigay sa iba? Di ba mas maganda may gumamit? Binili mo yun pera mo yun Anong gagawin ko? Ipa-frame ko lang? Di binigay ko sa kasya. Kasi ang hirap sa inyo, hindi kayo nagtatanong ng size. Magtanong kasi kayo. Dati small yan. Extra small pa. Okay? You get the point here? Okay. Continue. Dalawa na lang to. Lucifer. Pride. Kayabangan. Today is the feast of Saint Vincent de Paul. And one of his more famous quotations is this. Vincent de Paul said, "Humility is nothing but the truth. Pride is nothing but lying." Ang ganda nung sinabi niya, no?
Na yung mga totoo raw, ito yung mga tunay na mapagkumbaba. Pag nagsasabi ka ng totoo, pag hindi ka sinungaling, humility yon. Paano nangyari yon? O di ba mga kapatid, makaka-relate kayo, may mga bagay na ayaw natin pag-usapan. Ito yung sermon ko kanina umaga eh. Di ba? Ano-ano yon? Edad. Ayaw na ayaw mong matatanong. As much as possible, pag tinong ka, gusto mo ibaba. Eh mukha ka namang 80 na talaga. Kahit anong kulay ng buhok mo, yung balat mo pang 90 na. Di ba? Pero bakit tayo masabihin yung totoo? Why not tell them, I'm 85 and be proud of it? Alam niyo po yung nagsasabi ng mas mababa sa tunay niyang edad, hindi niya po nare-recognize kung gaano na siya kahabang taon na minamahal ng Diyos. Pag sinabi mo yung totoo, I'm 85 years old. Wow, sana all na umabot ng 85 na minamahal ng Panginoon. Ako po, 50 years na akong minamahal ng Diyos. Okay? That's humility. Ano pa ayaw nyo pag-usapan? Edad. Maliban doon, sweldo. Eh ano ngayon? Ano ngayon kung mas mababa sa Kanya? Mas mahal ba siya ng Diyos kaysa sa akin? Alam nyo, sasabihin ko sa inyo, alam ko minsan kapag yung mga nanay nag-uusap-usap, pag may nagtanong, kumusta mga anak ninyo? Kapag may isang nagsabi, successful po siya, isa lang ibig sabihin nun, malaki ang kinikita. Kasi yun ang ating connotation ng success, malaki ang sweldo. So ngayon, yung mga nanay nag-uusap, successful anak ko, doktor siya sa Amerika. Uy, ayos. Ako, successful din anak ko, lawyer siya sa United Nations. Oh. Yung isang nanay, sabi, di ko alam kung successful anak ko eh. Pero, katikista siya sa simbahan tsaka sa public school. Hindi naman malaki kita niya. Tanungin niyo kung sino pinaka-successful sa tatlo. Kung pera susukatin, at ang alam ng mundo, yung unang dalawa. Pero sa kaharian ng Diyos, naniniwala akong successful din ang taong marunong tumulong sa kapwa kahit hindi malaki ang perang natatanggap. Kasi yung success para sa atin, dapat ipagmayabang. No. We're called not to be successful, but to be faithful to God. Amen? Kaya ho, kahit na ganyan, okay lang yan. Ayaw nyo pa matatanong, ilan ang anak ninyo? Eh wala. Diba? Pag walang anak, ayaw pag-usapan. Pwede naman sabihin, wala po kami anak eh. Siguro, ito'y kalooban ng Diyos na hindi kami magkaanak para mag-focus kami sa isa't isa. O kaya panawagan sa amin ay mag-ampon. That's the truth. Then you become humble. Di ba? Iba naman, ilan anak nyo? 50. Oh, ayaw niya rin matanong kasi 50 anak. Sa iba-ibang lalaki. Okay? Pero nakita nyo na po kung bakit humility is truth and pride is lying? Because the father of lies is Lucifer. Pride. And finally, okay pa ba kayo? Alas 8 pa lang. Okay na? Inaantok na? Tapusin ko na. Next time na lang. Tapusin ko. Ang buhay nyo. Okay. Konti na lang to. Kasi yung 4 and 5, mabilis lang naman eh. Anger, Satan. Mga laging galit. Di wala nang nalaman sa buhay kundi magalit. Yung hindi nakukumpleto ang araw na hindi nagagalit. Yung natutulog na at nakahiga na, bumangon pa sapagkat naalala niya hindi pa siya nagagalit sa araw na yon. Kaya siya'y nagalit at naghanap ng mali ng anak, ng asawa at ng kasambahay. At nung siya'y nagalit na, humigan at nakangiti, nagalit na ako. Alam niyo po, isa sa mga payo ko sa mga naglumalapit sa akin at sinasabing, Father, paano ba akong matutulungan sarili ko? Kasi lagi ako nagagalit.
Marami na lumapit sa kanya. Baka si Father Manjo, bagong pare, fresh pa lang yung kanyang faculty para mag-absolve. Marami na siyang narinig na ganun. Magagalitin. Nagalit po ako. Ang isa sa mga payo ko ay ganito. Alam mo, may karapatan ka lang magalit kung ikaw mismo hindi ka nagkakamali. Isipin nyo lagi yon. Nagkakamali din naman kayo, di ba? Ba't ang tindi mo magalit? Bakit ang tindi mo magalit? Nagkakamali ka rin. Hindi ka rin perpekto. Kaya ang dapat lang nagagalit yung perpekto. Ha? Usapan? Pwede? Anger is one of the 7 capital sins. Si Kristo ba nagalit? Yes or no? Yes. With conviction. Para yung galit niya may dahilan. Yung malakas ang sagot, laging galit yan. Si Kristo ba nagalit? So nagkasala siya. Kala ko ba nagalit? Huy. Galit talaga yon? Galit hindi? Hindi nyo na alam. Next year ko na sasabihin. Ulit. Is anger a sin? Huy. Yes or no? Siyempre, Catechism tells us, anger is one of the capital sins. Hindi naman nagkakamali ang katisismo eh. Katisismo ng simbahan to eh. Infallible to eh. Nasa CCC yan eh. Catechism of the Catholic Church. So, konbinsito kayo na anger ay sin. Tama? Yes? Nagalit ba si Jesus? Nagkasala si Jesus? O, paano may re-reconcile yun? Lagot ka. Alam mo ha? Alam ko yung tinutukoy nyo. Pumunta siya sa templo. Di ba? Nakita niya may mga nagtitinda. Anong ginawa niya? Pinagtataob niya yung mesa. Gumawa pa ng panghagupit, di ba? Meron siyang pinalo sa panghagupit niya? Meron, wala? May nasaktan tao? May lumipad na ibon? Galit ba yon? Ha? Galit? Is that anger? Okay, challenge. Kung makukuha nyo ang isang Bible na ng translation John, Jesus became angry, bibilin ko yung Bible nyo kahit magkano. You know what is written in the scriptures? Sabi doon, zeal for your house consumes me. Zeal for your house consumes me. Malasakit sa iyong templo ay nag-uumapaw sa akin. Ulitin ko, malasakit. Hindi po yon galit. Kaya ho kung kayo, mapagtaasan nyo ng boses ang isang tao dahil mahal ninyo at kayo nagmamalasakit, huwag nyo nang ikumpisal. Tatagal lang. Hahaba lang. Pero kung kayo nagalit dahil kailangan nyong maghiganti, manakit, pumatay, manira, yan, kumpisal nyo. You get that? Anong tawag doon, Father? Well, take it from St. Thomas Aquinas. Kahit po binanggit yung word na anger doon sa kanyang definition, here is what he really meant. Thomas Aquinas. What happened during that cleansing of the temple is called passion to set things right. Sabihin nyo nga. Kasi may kailangang ituwid. Di ba? Di ba ganun din kayo? Sa anak nyo, sa apo nyo, may kailangang ituwid. Kaya nga lagi nyo sinasabi, pinagalitan kita hindi dahil sa hindi kita mahal, kundi mahal na mahal kita. Amen? Yan. Ewan ko kung nasasabi nyo sa asawa nyo. Nagalit ako sa iyo, aking mister, sapagkat gusto kitang patayin. Baka ganun yung kabila, no? Pag ganun, kasalanan na yon. Okay? But you have passion to set things right. No?
then you're not sinning. Ito po ang tinutukoy na si Satanas nag-uudyok sa atin na tayo maghiganti, manakit, pumatay. Yan ang tunay na galit. Okay? Okay. Extraordinary demonic activity. Mabilis lang to. Kasi hindi naman talaga ito ang pinunta ko rito eh. Gusto ko maaramdaman niyo yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Extraordinary, 4. Infestation. Mga gumagalaw sa bahay na mga gamit. Extraordinary po yan. Diba? Infestation. Yung mga tumutunog na piano na wala namang tumutugtog. Gripong bumubukas mag-isa. Kadenang kinakaladkad. Yan. Ilaw na kumukurap. Pundido yon. Okay? Nandyan lang ngayon. Nalingat ka lang. Nawala na. Pero kung 500 yon, huwag mo isisi agad sa dyablo. Magnanakaw yon. Okay? Nag-guess nyo po? That's extraordinary demonic activity. Infestation. Sabihin nyo nga. Ang inaatake ng dyablo ay bahay, lugar, mga gamit, at mga hayop. Okay? Mga bahay, locations, lugar, yan, hayop, bagay. Okay? Yan ang inaatake ng dyablo. That's why kung meron kayo nararamdaman sa bahay, infestation yon. Okay? Infestation. Pag meron kayo naaaninag, infestation. May nagpakita, infestation. Pero ito ang gusto ko sabihin sa inyo. Are you ready for this reality? Here it goes. Sa tuwing makakakita po kayo sa tahanan o saan man, halimbawa, namatayan kayo. Tapos sasabihin mo, alam mo, nagpakita siya sa akin dun sa kwarto. Di ba may mga ganong instances? Alam mo, naamoy ko yung pabango ni Lolo. Amoy alcampor. Yung kasi yung pinapahid niya. Kapag may mga nakita kayong ganyan, I tell you this, and this is the teaching of the Catholic Church, hindi po yan kaluluwa ng tao. Ulitin ko, huwag kayong matakot kasi hindi yan kaluluwa ng tao. Hindi po yan yung mga mahal nyo sa buhay. Kaya huwag kayong matakot. Ano po yun, Father? Simple lang, demonyo. Kinukuha nila ang anyo ng inyong mga mahal sa buhay para sa inyo'y magpakita. Huwag kayong palilin lang. Bakit? Sapagkat ang turo ng simbahan, kapag tayo'y namatay, ang kaluluwa natin, diretsyo na agad kung saan dapat pumunta. Langit, purgatorio, o impyerno. Agad-agad. Kaya hindi ho totoo yung mga ligaw na kaluluwa. Ghosts. Hindi totoo yan. Lahat yan, demonyo. Kinukuhang anyo ng ating mga mahal sa buhay. Ngayong alam nyo na, baka hindi na magpakita sa inyo. Kasi alam nyo na. Okay? Kayo papalin lang. Kahit na itsura niya yon, sabihin mo, hindi, diablo ka eh. Hindi ka totoo. Kasi hindi pababayaan ng Diyos ang isang kaluluwang aali-aligid. No. Lahat yan accounted. Kaya nakikita nyo sa bahay nyo, hindi mo lolo yun. Dito nga lang ho sa Pilipinas yun eh, di ba? Sa Amerika, pag mayroong paru-paro, wow, what a butterfly. Very good colors. Dito sa Pilipinas, uy, lolo mo yan, huwag mo nga ano yan. Ano mga kasiraan ng ulo natin, ano? Kasi nikilu, nonda ko sindikidu, sa deretro sa tanan, lumaswade nikivana, sumala kweliba, iksebene na biba, krusa kasi nikilu, nonda ko sindikidu, sa deretro sa tanan, lumaswade nikivana, sumala kweliba, iksebene na biba, krusa kasi nikilu, nonda ko sindikidu, sa deretro sa tanan, lumaswade nikivana, sumala kweliba,
It's na biba, cruzata sindikilu, nonda ko sindikidu, panereto sa tanah, number suara mikifana, sumala kweliba, it's na biba, cruzata sindikilu, nonda ko sindikidu, panereto sa tanah, number suara mikifana, sumala kweliba, it's na biba, cruzata sindikilu, nonda ko sindikidu, panereto sa tanah, number suara mikifana, sumala kweliba, it's na biba.